In today's vlog mga sir, pag-uusapan natin itong Yamaha NMAX ko. Yung mga accessories, yung mga modification na ginawa ko, mga onting reason kung bakit ko siya pinakabit, saka yung price nito. Let's go! So mga sir, simulan muna natin dito sa harapan kung ano yung mga nakakabit dito sa front portion ng NMAX ko. Dito muna tayo sa bandang baba, sa gulong, saka dun sa mags. So as you can see mga sir, itong mags ko, this is Racing Boy na 13 inches. Tapos napanalunan ko lang ito kay Mrs. kasi nagpustahan kami. So yun yung isang reason kung bakit tayo naka 13s. Pangalawa is naka Racing Boy ako na pito. So kung nakikita niyo yan, ang reason kung bakit natin pinakabit yan, hindi para sa forma, since nakatabingi na siya na ganyan, mas okay, mas madali siyang lagyan ng hangin. Isa pa na pinakabit ko or binago ko rito ay yung tinatawag nila na bolt. Itong axle bolt na to, kabilaan na yan, isang mahaba yan eh. Okay? Kasi yung ehe or yung bolt na original na nakakabit sa NMAX, bumabaluktot yun, depende yun kung gaano kabigat yung rider, saka sa katagalan bumabaluktot siya. Kaya nagpakabit ako ng ganito. Itong ilaw naman natin mga sir, this is Aurora LED headlights. Pasensya na kayo kung dun sa placement ng LED lights ko, baka mabash ako or ma-hate nyo ako kasi bawal tong ganitong pwesto. Nakalagay kasi sa tinidor. Anyway, let's just talk about the LEDs. So ito, this is made in China, pero ginagamit ng China to para sa mga military vehicles nila. So ayan, nakakabit siya sa isang SEC na bracket. Next naman natin is yung nandito sa may brake, disc brake side nung front mags. Sa harapan pa rin tayo mga sir. Yung reason kung bakit tayo nag-big disc dito sa harapan mas gusto ko kasi ng mas malakas na braking power. Kaya naka-big disc tayo mga sir. Tapos naka-stock na front calipers tayo. Tapos kung mapapansin nyo, yung brake pads niyan is yung nandito sa loob. Naka-elig yan tayo na brake pads na NuCap NRS technology. Mas makapit kasi yun kaysa dun sa Yamaha na stock na brake pads. Meron din tayong TDR na upgraded na brake hose, braided brake hose. Next naman mga sir is yung gulong na nakakabit sa atin is Maxxis. Kaya ko siya pinili dahil meron kaming schedule that time ni, if you know, Rides with Daniela, pero hindi natuloy. Gagamitin ko sana siya for track day kasi nga maganda yung mga narinig kong feedback dito sa gulong na to for track purposes. Makapit siya actually pag hinawakan nyo siya. Ibang klaseng compound yung ginagamit niya. So that's why I chose this gulong. Tapos yung ating front suspension, yung ating tinidor, this one is tuned by AV Moto. Naka level 4 na front suspension tuning tayo. At the same time, meron tayong linya na spring na nakapasok dyan sa loob na yan. So that's all dito sa pangharap na portion. Punta tayo dito sa midsection ng harapan natin. Next naman natin mga sir, dito sa ulo ng NMAX natin. Naka JPA tayo na turn signals. Tapos naka T10 na park lights tayo na amber yellow. Dito naman sa tuktok, naka tayo, adjustable na bracket. Ito, meron pong bracket para sa lagayan ng side mirror, pero hindi ko siya nilagyan. Kasi ang reason ko na ma-vibratean ako or masyado siyang ma-vibrate para sa akin. That's why hindi ko ginamit yung side mirror bracket. Tapos naka-sec bill tayo. Vector ata yung model ng sec bill na visor na ganito. Windshield na ganito mga sir. The reason why I like sec bill, kahit na medyo mahal siya, wala kasi siyang grado. Pag tumitingin ka dun sa harapan habang nagdadrive ka, kung ano yung tingin ng mata mo, hindi siya nag-change, wala siyang grado. So that's why I chose this one. Ito naman mga sir, ito yung tinatawag natin na racing gasgas. Ito naman po yung tinatawag kong racing side mirror mga sir. Ito naman mga sir, ito yung tinatawag natin na Racing Boy Brake Master na Forge. So ang gusto ko dito is yung baso niya nandito sa labas para if ever na gusto mong palitan ng brake fluid, napakadali lang, tatanggalin mo lang yung takip. Hindi katulad nung stock na kailangan mong screw. At the same time, kung levers na to, foldable siya. Ayan o. So if ever na sumemplang ka,
Mahal kasi yung ganito eh, kaya ang purpose kaya ginagawang ganito siya, para pag sumemplang ka, pwede siyang tumupi. So yun yung advantage niya. Tapos pangalawa, meron siyang adjustment dito, para kung gusto mong mas malalim or mas mataas yung brake levers mo, pwede mo siyang galawin. Tapos, yung brake feel nito, pag pinipindot nyo siya or pinipiga nyo siya, napakaganda sa pakiramdam sa daliri. That's why I upgraded my brake system sa ganitong setup. Sa tinatawag natin ito na radial piston or radial brake master cylinder. Yan. Tapos, ito yung ginawa natin ng nakaraan. So, kung mapapansin nyo, yung ating speedometer gauge, naka-negative na. Yan. Very nice, di ba? So, both of my front and rear brakes, so makikita nyo yung hose ko dito. Both yan, front, saka rear brake, naka-TDR na brake hose na po tayo, mga sir. Ang reason natin kung ba tayo nagpapalit ng steel braided na hose, kasi yung hose na rubber, kapag katagalan nun, it tends to expand. So, ibig sabihin, pag binigyan mo siya ng brake pressure, so instead na yung pressure lahat papasok dun sa caliper mo, lolobo muna siya. Actually, hindi nakikita ng naked eye natin yun, pero para siyang lobo na pag nag-expand, so instead na yung pressure mapupunta dun sa caliper, yun, kinakain ng goma yung pressure. That's why yung steel braided hose, mas maganda siya kaysa dun sa rubber hose. So yan, rear and front brake hose. Additional din pala, yung ating handlebar, napakaraming nagtatanong nito. Stuck lang po yung handlebar natin, hinubad lang natin yung takip niyan dito. Stuck lang yan. Tapos, ito pa pala, meron akong USB charger dito, mga sir. 2-socket na USB charger. Tapos, ito yung aking switch para sa aking ilaw. Regarding this brakes pala, mga sir, yung ABS ko, gumagana rin po. Tapos, ito yung ating pressure switch. Ito yung kanyang linya dun sa stop na nakakabit dun sa ating brake master. So, pag piniga mo yan, nagkakaroon ng pressure switch dito or switching gamit tong pressure switch na to. Tapos, kaya umaandar yung ating stoplight. Dito naman sa gitna ng motor natin, makikita nyo naka Noi Watt Dan ako na flat seat. So, yun lang yung binago ko dito. Saka yung makina ko, naka 180cc na. So, bibigay ko na lang yung complete details. Lalagay ko na lang dito sa baba. Ayan. So, lahat ng yan yung mga nakakabit sa NMAX ko. So, para dun sa mga nagtatanong kung ano yung laman ng 180cc ng NMAX ko, yan sila lahat. Okay? Mga sir, naka-stock radiator pa ako sa stock ECU. So, yun na lang actually yung kulang dito kay Ultimate Touring NMAX is yung ECU ko. Pero wala po akong balak mag-upgrade ng radiator ko kasi sa tingin ko, forma lang yun. Sa tingin ko, the stock radiator is already good. That's why I didn't opt or di ako nag-choose na palitan yung aking stock radiator. Regarding naman mga sir sa langis na ginagamit ko kay Yamaha NMAX, I'm using a fully synthetic na langis made by Deno Oil. Yan o. Yan po mga sir yung ginagamit ko kay Yamaha NMAX natin. Dito naman sa likod mga sir, mapapansin nyo, nagpalit ako ng JVT version 3 na exhaust pipe. Tapos mga sir, naka Racing Boy tayo na DB2. Racing Boy DB2 na fully adjustable suspension. Adjustable po yung preload, yung compression, saka yung itong rebound nitong suspension na to. Sa brakes naman natin sa likod mga sir, naka Racing Boy ako na dual piston. Dito naman sa air filter ko, sa kapanggilid ko, RS8 yung air filter natin na washable, tapos naka RS8 din ako na pulley saka drive face. Pero yung ating clutch bell, stock, yung clutch lining is stock as well. So last but not the least mga sir, naka JPA tayo na tail light. Ito mga sir, yung paborito nyo na lagi nyo tinatanong sa akin. This is an 18-liter alloy top box. Wala po itong brand mga sir, but this is alloy. May pintura lang po siya, pero ito po ay aluminum alloy mga sir. Okay? So yun mga sir, sana may napulot kayo sa mga gustong mag-upgrade ng NMAX. So dyan, ito yung mga accessories na nakakabit sa NMAX ko. Hindi ko naman sinasabi na ito yung perfect na setup, but I call my NMAX as my Ultimate Touring NMAX. So sana nag-enjoy kayo. See you next vlog. Yes sir.